Nais po ng ating Diyos na magkaroon po tayo ng takot sa Kanya. Kaya niya ipinaramdam sa atin ang mga nangyayari o ang mangyayari pang napakalakim na inihayag ng mga propeta tulad ni na Propeta Daniel. Napakabuti po ng ating Diyos. Mga propeta, si Moses, Ezekiel, Zacarias, Daniel. Yan po. Napakabuti po ng ating Diyos at mapagmahal. Biruin mo ang dapat mo lang gawin upang hindi mapahamak ay manalig ka lang sa Panginoong Hesus at ikaw ay maliligtas at maniwala na siya ay muling binuhay ng Diyos. Ikaw at ang iyong pamilya na mababasa natin sa Gawa 16 verse 31. Sinabi nila, basahin po natin, sinabi nila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesukristo at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. So maliligtas po tayo kapag nanalig tayo sa Panginoong Hesus. Kaya ang Biblia ay dapat binabasa dahil napaka-importante po ang nakasulat dito. Ang mga nakasulat po rito, Old Testament at New Testament, na isinulat po ng mga propeta upang malaman natin, nandito rin po ang lahat ng mga babala. Hindi lamang po para ito sa mga Hudyo, kundi para po sa mga magiging Kristiyano o sa mga Kristiyano. Upang hindi na natin tularan ang mga naging matigas ang ulo. Yun mga unang nakasaksi ng mga himala ng Diyos na walang iba kundi ang mga Israelita, mga unang Israelita na matitigas ang ulo. Sila ang mga taong nakasaksi ng mga matinding himala ng Diyos na ginawa niya noon sa Ehipto. Na bagamat nakita nila kung paano gumawa ng himala ang Diyos at gumalaw ay hindi pa rin sila naniwala o nanalig sa Diyos. Kahit nakilala na nila ang tunay na Diyos, ang Diyos ay makapangyarihan, banal at tapat. Puro pa rin sila reklamo hanggang sa sinabi ng Diyos na hinding-hindi sila makakapasok sa lupang pangako, sa promised land na walang iba kundi ang Jerusalem. Yung mga kabataan lang ang makakapasok. Ang mga matatanda simula pataas hindi na makakapasok, mga may edad na, mga 18, 20 pataas, hindi na makakapasok. Yun lang pababa na mga bata ang makakapasok hanggang sa lumaki. Sinulat ang mga babalang ito upang hindi na natin pamarisan pa o tularan pa. Yan po ang pinababatid ng ating Diyos na dapat po tayong matuto. Malaman po natin ang kanyang mga babala upang hindi na natin gawin katulad ng mga pagrereklamo. Di po dapat tayong magreklamo. Lagi po tayong manalig sa Diyos at manalangin sa Kanya. Lagi po tayong lumapit sa Kanya na maging malinis po ang ating puso, na gumagawa po ng mabuti sa ating kapwa sa araw-araw. Ganun din kung wala po tayong takot sa Diyos ay makagagawa tayo ng masama. At baliwala sa atin na kahit merong Diyos ay ginagawa pa rin natin ang labag sa kalooban niya. Kung meron po tayong takot sa Kanya ay hindi basta natin magagawa ang masama. Mamahalin natin siya at nalaman natin siya pala ay banal na Diyos na dapat igalang na banal. Mahalin at paglingkuran ng buong puso. Buong puso nating mahalin ang ating Diyos at mahalin rin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. At palagi po tayong gumawa ng mabuti sa kanila. At ang Diyos ang siyang gaganti sa mga mabubuti nating mga gawain. Kaya ang Biblia ay mayroong luma at bagong tipan para mabasa natin at malaman ang mga ginawa ng Diyos, ang kanyang mga babala. Sa lahat
upang magkaroon po tayo ng takot sa Kanya. Ito po ay para sa lahat. Hindi lamang po ito para sa mga Hudyo, kundi para sa mga magiging Kristiyano o mga Hentil. At upang malaman natin na siya ay banal at makapangyarihan, siya ay espiritu na hindi nakikita. Katulad ng mga anghel, sila ay mga espiritong naglilingkod sa ating Diyos na hindi nakikita. Na kung saan ang sabi ni Jesus sa John 4 verse 24, ang Diyos ay espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. Ang katotohanan ay ang salita ng Diyos. Kaya ang payo ko po sa lahat ng nakikinig ngayon na manalig po tayo sa Panginoong Jesus. Magkaroon po tayo ng takot sa Kanya at nang buksan ng Diyos ang ating spiritual na pag-iisip. At nang makilala po natin siya na iisang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Upang magawa po natin ito, ang unang gawin ay magbasa po ng Biblia araw-araw, araw at gabi. Upang guminhawa po tayo at magtagumpay sa buhay na sinabi niya sa Joshua 1 verse 8. Sinabi niya kay Joshua, dili-dilihin mo yon araw at gabi, ang aklat na iyon araw at gabi. Sa gayon giginhawa ka at magtatagumpay. So ganun din po sa atin kapag binabasa po natin, binubulay natin ang salita ng Diyos at kakaroon po tayo ng kaalaman. Bubuksan po ng Diyos ang ating spiritual na pag-iisip upang mabatid po natin, malaman natin at maintindihan natin na mayroon ngang Diyos. Maintindihan po natin ang ating binabasa na siyang magpapaunawa sa atin ng kanyang banal na espiritu na siyang magtuturo sa atin kung paano natin masunod ang ating Diyos. At sa paggawa po ng mabuti sa araw-araw, at nang makaipon po tayo ng kayamanan sa langit sa pamamagitan ng mabubuting gawa, at balang araw sa pagdating nga ng paghuhukom ay may maisusulit tayo sa Diyos ng mabubuting gawa, kalakip ang pananalig sa Panginoong Hesus na makikita sa ating buhay, sa ating pagkatao na kalarawan ng ating Diyos na matuwid, banal at mapagmahal. Ngunit ngayon, nangako ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ay kanyang ipagkakaloob sa tao upang masunog nga po natin ang kalooban ng ating Diyos. Ang matigas na puso ay papalitan niya ng masunuring puso sa pamamagitan nga ng kanyang Espiritu, kanyang banal na Espiritu na kanyang ipinagkaloob o ipagkakaloob sa mga taong may malinis na puso. Ay mga taong maganda ang kalooban na sumunod sa ating Diyos. Na kahit tayo mga hentil, tayo'y tatawagin ng ating Diyos. Hindi po lahat, pero halos tayo ay tatawagin sa mga may malilinis na puso, sa mga naghahanap sa Kanya, susunod, magmamahal at maglilingkod sa Kanya. Ang nais po ng ating Diyos ay magpakumbaba po tayo, lumapit sa Kanya, magsisi, talikuran ang mga nagawang kasalanan, tanggapin ang Kanyang anak na si Jesus, at nang magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Dapat po sa kung tunay po kayong mga Kristiyano, hindi po kayo dapat tumiligsa sa mga taong naghahayag ng salita ng Diyos. Kapag kayo'y tumutiligsa sa isang taong naghahayag ng salita ng Diyos, ang tinutuligsa niyo po ay ang ating Diyos. Tandaan niyo po ito. Lalo na't binabahagi lang po ang salita ng ating Diyos upang marami po ang makakilala. At magsisimulang isisilang kang muli ang iyong espiritu at diyan na tayo magsisimulang magbago. Bagamat ang iba ay binabago agad ng Diyos. Ang iba naman ay paunti-unti, so hindi agad. Kaya napakaswerte po ng mga tinawag ng Diyos. Dahil kapag may takot po tayo sa Kanya, ay bibigyan niya tayo ng bantay na anghel. Kaya hindi po tayo basta magagalaw ng diablo.
o ng mga diablo, mga demonyo. Meron na tayong kapangyarihan na tumapak sa kanila. Kaya takot na takot po ang mga demonyo sa mga Kristiyano, sa mga tunay na Kristiyano, sa mga tumanggap at nanalig sa Panginoong Hesus. So kaya huwag na po natin aksayahin ang panahon o oras. Lumapit na po tayo sa ating Diyos. Makinig palagi ng turo mula kay Hesus sa mga ngaral ng Diyos na full gospel upang hindi po tayo mailigaw ng mga maling turo o hindi galing sa Diyos. Yung ibang galing lang sa kanilang sarili o kumuha lang sila ng pakonti-konti sa Biblia o ayon lamang sa mga eksperto at hindi po galing sa ating Diyos. Sa pamamagitan dapat ng Espiritu Santo, kapag tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos, ito po ay dapat galing sa Diyos. Hindi po galing basta sa mga eksperto lamang. Sa pamamagitan po ng Espiritu Santo. Kaya po, bago namin ipinapahayag ang salita ng Diyos, nananalangin muna po kami sa ating Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo na magbibigay ng kaalaman. So, ganun po dapat ang nagbabahagi ng salita ng Diyos. So, panoorin niyo po ang mga video dito at nang mabuksan po ang inyong puso't isipan sa tunay na salita ng Diyos na walang ibang pinanggagalingan kundi ang Biblia na isinulat ng mga propetang Hudyo at hiningahan mismo ng ating Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu Santo na gumagalaw hanggang ngayon at magpakailanman. God bless po. Pagpalain po kayo ng Diyos, sa Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo. Amen. God bless po.